Di ba? Yung Team Alpotera, sinisira ko daw si Kaufman. Hindi ko siya kailangan sirain. Dahil siya ang sumisira sa pamilya. Narinig nyo. Alangan naman utusan ko si Hanilet. O pwede ba, Hanilet, mag-iyak-iyak ka? Pwede ba sabihin mo yung gusto mo? Can I do that? At if let's say for the heck, sabihin ko siya, susunod ba sa akin? Sino ako? Para sundin niya. At gagawa para ma-jeopardize yung sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano yun? Hindi scripted yun, katulad ng ginagawa ni Kaufman. At yung statement ni Hanilet na yan, actually surprised yan. Ay, hindi ko alam yan. Na-inform lang ako lang ang napili na mag-execute niyan, maglabas sa inyo. Hindi ako nagsasabi na pwede ba ma'am, interviewin kita. Kasi I don't do that unless na i-approach mo ako na pag-usapan natin to. Hindi ako nagre-request katulad ng Alpotera na VP, pwede ba VP, pumunta ka sa Zoom namin para i-screenshot ko VP para naman sabihin ng mga tao, close tayo. I don't do that. Nag-react tayo sa interview ni Kaufman, yung kanyang scripted interview, and here's Hanilet. Kayo ang magdesisyon po. Hindi ko kayo, my God, siguro may bolang kristal talaga ako, ano? Hindi ko in-expect ito na yun pala yung nangyayari. Hindi ka natin alam, wala nga akong alam. Nangusap kami ni Ari, sabi ko, bakit wala si Ma'am Hanilet, wala daw sa Duterte Street. Kasi nababasa ko, nalulungkot sila, wala daw update, ganyan. Yung pala, na-cancel na siya. Ang sabi ni Ari, hindi ko rin alam. Hindi nagtitext, hindi nagpaparamdam. So yun na siguro, umiiyak yung tao, nalulungkot, kausap si Kitty, kausap yung mga mahal niya sa buhay, na wala siyang magawa. It's like dahan-dahan kang pinapatay, alam mo yon? Yung feeling ni Hanilet, na nandiyan siya, na pwede niyang dalawin ng Pangulong Duterte, pero pinatay. Ginurgor ni Kaufman yung kanyang karapatan para makita si Pangulong Duterte. What's the point of paying millions, I don't know how much millions, how many millions? So ako, mga kababayan, sabi ko nga, I'm supporting the whole family Duterte, lahat ng pamilya ni Pangulong Duterte. I don't know yung kanilang family dwelling, pero ako happy ako nung nakita ko talaga na sobrang sweet si Inday at saka si Kitty. Kita mo yung sa interview na yon, nagjo-joke pa nga, 'di ba? Ando doon si Hanilet at sinabi mismo si Inday noon, tuwang-tuwa ako noon, ando doon ako sa harap noon na kung meron, sa higa ko noon na kung meron mang magandang naidulot si Marcos Jr. sa nangyari kay Pangulong Duterte, yun yung nagbuklod-buklod sila. Kaya nga ako tuwang-tuwa, I'm supporting all of them. All of them. Tapos yung iba, binababoy si Kitty. Binababoy si Hanilet. Saan nanggagaling yung galit nila kay Hanilet? At kay Kitty na wala namang ginagawa. Mag-isip kayo. Mangga inspired yan. Nakakalungkot, mga kababayan. Pero at least, nakita ninyo. Kayo na mag-decide. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala kayo dito sa akin. Pinipresent natin sa inyo. Meron naman kayong sariling pag-iisip. Di ba? Meron naman kayong discernment sa buhay ninyo kung saan kayo maniniwala kay Kaufman sa scripted interview o dito sa biktima o dito sa pamilya. Si Kaufman, pera-pera lang yan. Pag hindi mo yan ginasolinahan, iiwanan niya yung kaso. Ay ang pamilya, katulad ni Hanilet, Jimmy Kim, 2 to 3 million pesos per month ang salary ng isang private ICC lawyer. Kaufman is funded ng ICC, ang salary parang Pau lawyer siya. Talaga ba, Jimmy Kim? Thank you. If that's the information. Sabi ni Gingles, palitan na si Kaufman. Masakit talaga. Alam mo, nakakaiyak. Pinipigil lang niya nilit yung kanyang emotion, di ba? Sabi ni Dan Scorpion, time to expectorate Kaufman. I like that, yeah. Parang plema lang, ano? Makati sa lalamunan. Dapat expectorate na nga yan. Well, you are shouting, we love you, PRRD, hanggang dulo, pero kinokontra ang mag-ina, sabi nga ni Nancy Eresia. You are shouting, we love you, PRRD, hanggang dulo, pero kinokontra ang mag-ina ni PRRD. I know. Kaya nga wala pong matinong nagmamahal sa Pangulong Duterte, tapos bababuyin mo yung anak niya. The longer they keep Duterte in detention, the more money the leeches get, sabi ni Victoria. Si Kakman at si Chipmunk magkakotsaba, sabi ni Famke. Si PRRD talagang kawawa. Kasi ba sabi ni Manilet, nung narinig ni PRRD na hindi na siya padadalawin, you know, sabi niya, don't do that. Di ba? Sabi ni Lialina Masake, the way na magsalta si Kaufman ay may something fishy. Ako honestly, nung una kong nakita yan, I mean, hindi ko siya pala nakita sa mga interview.
I have to be honest with you. Yung una pa lang siya, ay yung vibe sa akin hindi talaga maganda. But syempre, 'di ba? But syempre, 'di ba? Kaya nga, imagine mo narinig ni PRRD, you can't do that. You can't do that. Na hindi mo hindi mo pigilan mo ang pagbisita ni Hanilet. You cannot do that. 'Di ba paulit-ulit sinasabi ni Hanilet na you can't do that. It's verbatim. Tayo, wala naman tayong magawa dito kundi magsentimiento lang. Ako hanggang sentimiento lang naman ako dito. Itong platform natin ay nagagamit para sa katotohanan. Mahirap magtiwala, no? Actually, I'll tell you something. A few days ago, nag-usap kami ni Harry. May mga journalists kasi din doon na pumunta. Ang sabi ko, nasaan pa si Miss Hanilet? Sabi ko, magpa-interview siya, ganyan, ganyan, ganyan. Eh, sabi nga ni Harry, hindi nga namin mahagilap. Hindi nga sumasagot. Eh, sabi ko, bigyan na lang natin ng moment, ganyan, ganyan. Hindi sumasagot. Kasi nga, yun ang pala yung nangyayari. Kasi wala kaming alam. Si Harry walang idea din. Yung time na yun, kung bakit hindi nagpapakita si Hanilet. Yun pala. Kaya hindi nagpapakita sa Duterte Street. Eh, wala siyang visit. Suspended, cancelled. 50,000 euro per month si attorney ng ICC, sabi ni Ima Esperanza. Sabi ni Fida, nag-pop up, prayers lang po. Wala na tayong magawa kundi magdasal na lang. Sino kaya ang susunod na pagbabawalan? Baka si Kitty. Just in case na mapalaya ni Kaufman si PRD, sabi niya, what now? Well, sabi ni Sammy, will you be sorry for having said all? Palayain niya muna. Let's cross the bridge when we get there. Palayain niya muna si PRD. Yan yung kondisyon. Diba? No trust ako dyan kay Kaufman, sabi ni Kate Wasson. Sabi ni Cathy M. Season, pwede kaya si Attorney Harry Roque? Yes, kasi international lawyer siya. The problem lang kasi, di ba, yung kay Harry noon, dahil sabi ni Inday, kasi kasuyin niya muna yung kanyang status. Kasi nga, ipapakancel yung passport niya ng bangag eh. Di ba? I think pinakancel na. Di ba? So yun yung yun yung issue ni Harry. Kung wala sanang problema si Harry, kung hindi sana siya tinatarget ng bangag, di ba? Kaya siya nagkaroon ng asylum, asylum seeker status. Tapos tinatawag pa siya ni Kaufman na fugitive. Sabi niya, Kaufman is an idiot. I think so too. Boy Sardinas, thank you. Sabi ni Cassie, iba live mo, Miss Marlica, compared sa ibang vlogger kasi kita mo na you're not for the content. You know that, Palangga. I don't need to, hindi ko kailangan magpasikat sa inyo. Sabi ko nga sa'yo, kahit ako na lang mag-isa dito, kausapin ko yung sarili ko. O dalawa na lang kami ni Harry, dalawa na lang kami ni Halat at kayo, for sure, hindi niyo ako iwanan. Diba? I'll be here, kahit 3 na lang nanonood sa akin. Para tayo sa tama. Nakita niyo yung sakit. Pinipigil na lang yung emotion niya. Ulitin ko po, sa kapapasok lang, hindi ang ICC, ang pamunuan ng ICC, ang nag-cancel kay Hanilet. Ang nag-cancel sa kanya ay mismo ang abogadong binabayaran nila. What an unfortunate, di ba? Kapalaran. Antilano Culapo, I love you, Palangga. I'm proud of you. In truth, justice and righteousness, the divine right theory, it shall be done. Yes, Palangga. Inuubo ang utak ni Kaufman, sabi ni Brian De Los Santos. Ang gawin natin, alam na naman, malalaman naman ni Vice President Sara yan eh. And I hope, alam ko, busy-busy si Inday, pero this time, narinig niya yung interview ni, for sure, nag-uusap na yan sila, malaman niya yung real scenario, sana may gawin siya. Na i-reprimand niya itong lawyer kasi pwede mong tanggalin ang abogado mo. Ikaw nagbayad yan eh. Diba? Kayo nagbayad yan, pwede talaga siyang i-eject. At saka bastos yun, Palangga. Sabi mo, hindi ka pamilya. Sino nag-uutos kay Kaufman? Yun ang tanong. Sino ang nag-trigger para sabihin niya kay Hanilet yun? At ano nag-trigger? Bakit kinakailangan balahurain niya si Harry Roque? May someone behind him. Someone. Kaya nakakatakot yan. Nasaan ang loyalty ni Kaufman? Sa pamilya, sa kliyente niya? O sa mga buyo sa likod niya? Kasi pwede yan eh. May mga, alam mo, pwede talagang, okay, AMB and Boy Sardias, pwede yan. Alam mo dito, I think, tama ba? May mga lawyer ba dito? Kasi sa California, kasi syempre nagbabasa-basa din tayo ng bonggang-bongga. Dito kasi sa Amerika, let's say for example, you feel something na yung abogado mo nababayaran na pala ng kabila. Unang-una, pwede mo siyang eject, tatanggalin mo siya. Then you feel something na yung judge na may hawak ng kaso mo
ay na-bribe na pala. Merong body, pwede mo silang ireklamo. Sa atin ba may ganyan? Sa Pilipinas? Ganon dito. Kunyari, may lawyer ka. Dahil feeling mo nabububuhan ka sa kanya. O, basta wala kang tiwala sa kanya. Pwede mo naman talaga tanggalin yon kahit naman sa Pilipinas may ganon. Pero even yung judge na may hawak ng kaso mo, di ba? Na alam mong binabayaran, pwede mo ireklamo. So, pwede natin tanggalin yung mga yan. Yeah, may ganyan sa Pinas. Oo nga, may ganyan sa Pinas kasi pwede mo naman talaga tanggalin yung lawyer mo kahit saan, di ba? Pwede mo eject. But I mean, even yung judge, no? Papalitan mo yung judge. Ikaw ba naman ang dating abogado ni Marcos, sabi ni Lani Vargas. I know. Before it's too late, dapat kumilos na si VP para sa father niya before na may mangyari kay PRRD. I don't like Kaufman, sabi ni Mia Pochi. Palangga, thank you so much. Okay. Tignan natin yung mga comment nyo. Ano sa tingin ninyo? Anong gagawin natin kay Kaufman, mga darling? Ano daw? Sabi ng tanong question, ano naman ang makukuha ng nag-uutos sa attorney? Good question actually. Yun nga ang tanong. Kung si Marcos ang nag-uutos o mga bangag, ano ang makukuha nila? Pabubulukin nila ang Pangulong Duterte sa loob. Pahirapan nila ang emotion ng pamilya. Good question yan, Pamela. Di ba? Sabi ni Neni Abendan, baka galing sa kalaban ni Attorney Harry yung nag-feed ng masama kay Kaufman. Siguro, delete Kaufman. Delete, no? Isa, delete. Sabi ni Jessica, delete Kaufman. Sabi ni Aim High, eject Kaufman. Fired Kaufman. Diba? Gorgor Kaufman. Dapat yan yung mga hashtag ninyo Ambag-ambag, kuha ng bagong abogado, sabi ni Roger Peñaflor. I don't think na kailangan ng mga Duterte yan. Hindi nila tayo bibigyan ng burden. Tulion si Kaufman. Ipabengbang si Kaufman sa akla, sabi ni Gagi. Si Relmel, ano sinasabi? Pabengbang. Pero sa totoo lang, malungkot. Sabi ni Donna Rojas, in the first place, if VP Sara knows na dati palang abogado ng Mars, bakit pumayag ang pamilya Duterte na siyang maging abogado ni PRRD? I don't know, natanong na ba yan kay Inday? Yung ganong question. Tanungin ko nga pag nakabalik ako sa dahig. Natanong na ba yan? Good question yan. Dapat itanong natin yan kay Inday. May nagtanong na ba sa kanya na aware siya na abogado ng mga Marcos si Kaufman? I think aware siya. Parang napag-usapan namin ni Harry yan dati. I just forgot. Anyway, mga palangga, okay, so ito maganda itong sinabi ni sabi ni Pobreng Pinoy Palangga, as I was saying before, these are all noise. Yung injustice kay PRD is the main battle. Exactly. Sabi ni CPA, mental and physical torture from Kaufman, care of Amy. Yeah. Mental, physical, spiritual, lahat na. Torture talaga. So, sana naliwanagan kayo at hindi po natin in-expect na lumabas si Hanelet at magsalita siya, matapang siyang umarap. Nakakalungkot. I hope dumating na si Kitty, no? Kailan ba darating si Kitty doon? Ano daw? Tika, basahin nga natin to. I'm sure na feel ni VP Sara itong lahat regarding kay Mr. K, sabi ni Cosme. I hope palangga. I hope na ni Inday ito. Kasi recent to Bago to Tika, tignan lang natin. May nag-message sa atin. Baka importante na pwede natin i-share sa inyo. Wala. Bigyan ng ultimatum si Kaufman. Okay, yun na lang muna. And wag nating tigilan itong issue na ito. Please spread, i-echo ninyo ang pangyayari dyan sa video. Yung buong video ni Hanelet, nandun sa Facebook natin, nandun sa YouTube natin. Feel free to share.